Masaklap na balita para kay Jermell the Ironman Charlo dahil ayon po sa report ngayon mga amigos, tanggal na po lahat ang mga titulo ni Jermell Charlo sa junior middleweight division. Kahit isang belt, wala na po siyang hawak ngayon. Imagine last year lang po mga amigos, undisputed pa itong si Jermell Charlo. Tapos ngayon, isa-isa nang tinanggal ang kanya mga belts. Unang natanggal last year ang WBO dahil sa mas pinili niyang labanan si Canelo kesa sa kanyang mandatory challenger na si Team Tszyu. Tapos mga November yata natanggal ang kanyang IBF belt dahil ayaw niya rin labanan ng kanyang mandatory challenger na si Bakram Murtasaliev. Tapos ang kanyang WBC belt naman po mga amigos paglalabanan na sa March 30 ni Sergey Bohachuk at Sebastian Pundora. And finally ang kanyang WBA belt naman paglalabanan na ni Israel Madrimov at Magomed Kurbanov sa March 8 undercard sa Anthony Joshua versus Francis Ngannou. Kaya wala na pong belt na hawak ngayon si Jermell Ironman Charlo. Sa iba pang balita mga amigos, kinumpirma na po mismo ng WBA na si Edgar Berlanga na daw po ang mandatory challenger ni Saul Canelo Alvarez. Napakawalang yata talaga ng WBA mga amigos, bastusan na talaga. Dahil kung atin pong matatandaan, 2 or 3 years ago na nga ko ang WBA natatanggalin na nila ang WBA Super Title at WBA Regular upang madetermina o gawing iisang champion na lang kada division. So upang magawa sana yon mga amigos, kakailangan nilang gawin ng WBA na ipag-utos ang Canelo versus David Morrell Jr. upang madetermina ang nag-iisang WBA champion sa Super Middleweight Division. Pero dahil sa lala ng politika sa boxing, mantakinyong nilundagan ni Edgar Berlanga ang number 1 contender na si Christian Mbili at ang WBA regular world champion na si David Morrell Jr. Kung ibabase po natin sa rankings, mas mataas po ang rankings ni David Morrell Jr. kay Christian Mbili. Tapos mas mataas naman po ang rankings ni Christian Mbili kay Edgar Berlanga. Kaya naman kung tutuusin, hindi po karapat dapat maging mandatory challenger itong si Edgar Berlanga ni Saul Canelo Alvarez. Pero hindi naman na po bago kay Canelo yung mga ganyang diskarte. Dahil kung ating matatandaan, si Avni Yildirim po galing sa talo pero naging mandatory ni Canelo. Si John Ryder naging mandatory ni Canelo dahil na-injury si Zach Parker. Sa madaling salita mga amigos, yung mga hindi karapat dapat maging mandatory, yun po yung ginagawa ng mga major sanctioning bodies na gawing mandatory ni Canelo para easy fight. Palasahin ang bara